2023 pa ako nagsasabi sa inyo na talaga tatargetin ang mga kritiko ng mga bangag. Tayo yun, mga Pilipino. Kritiko, kasama dyan ang KOJC doon sa Oplan Eliminate noong 2023 na pinlano. Ginawa na actually ng mga bangag. Pero ngayon, mga kababayan, ay patindi ng patindi. Dahil itong julol sa NBI, Masyondang Santiago, na kung saan talagang parang asong julul na sumusunod sa bangag na administrasyon. Ay may pinailan sila na naman na 4 na vloggers daw for disinformation campaign. Sabi dito, the National Bureau of Investigation has filed criminal complaints before the DOJ against 4 overseas-based vloggers for allegedly spreading manipulated videos to encourage overseas Filipino workers to stop sending remittances home. Meron tayong panawagan, di ba, na no remittance. Remember, nung birthday ni PRRD, nagkaroon tayo ng panawagan. It's like 4 days or 1 week na panawagan. So, I just don't know kung anong sinabi nitong vloggers na ito. Pero ito po, I think, konektado sa panawagan na no remittance day as sign of protest laban sa mga bangag. Kahit naman manawagan ng OFW na wag muna kayo magpadala, anong kaso doon? Sige nga, wag kayo magpadala. Ano ba yan sila? Pag sinabi bang wag kayo magpadala, wag muna kayo magpadala kasi magpakita ng sentimiento dito sa bangag na ito. May kaso? Definitely wala pong kaso yan. Kaso, ito ay kasama sa kalang Oplan, Oros, Oplan, Eliminate the Enemies since pag-upo pa lang ni Bangag. Okay? Actually, ang ulan din in-eliminate ay si Percy Lapid. The NBI's Criminal Intelligence Division accused the content creators of violating the anti-alias law under Article 178 of the Revised Penal Code and local use of means of publication. Ito din yung kinaso nila sa akin dyan sa Pilipinas. Of publication and local utterances under Article 154 of the RPC and inciting to sedition. O pare-pareho pala kami, under the Article 142. Ito na ngayon ang panakot nila. According to the NBI, the bloggers allegedly spliced and manipulated videos to falsely claim that authorities were ordering mass arrest of OFWs with a clear intent to provoke anger and disrupt remittance flows. The NBI Intelligence Division said 3 of the bloggers are currently residing in Saudi Arabia, Canada, and New Zealand. On the other hand, one UK-based suspect recently returned to Pampanga and is now vacationing in Bohol. Alam niyo mga kababayan, etong hindi ko napanood pero based on sa sinabi ni Santiago, kaya nila kinasuhan dahil sa statement ng OFW na ang gobyerno, ang bangag, okay, ang NBI ay tina-target ang OFW. Ako mismo, hindi pa ba halata na tina-target tayo? At sinabi mismo, putang ina ka, ikaw jutang jilina ka, NBI, kayong lahat, ay sinabi mo yan na you will hunt me down. Diba? Kaya nga kita na-report sa US Embassy, nakarating ka na sa, sa DC, nung nasa Netherlands ako, sinabi mo yung ulul ka. Tapos ngayon, ineko lang yan ng mga Pilipino, ng mga OFW, yung pananakot mong buwaka ng inaka, hindi ka pakunin ng lupa. Tapos ngayon, dahil ini-echo yung mga sinasabi mo, na i-hunt mo ko na kahit nasa Amerika ako, ay wag ako pakampante dahil you will hunt me down. When you say you hunt me down, it's either dukutin nyo ako, ipapapatay nyo ko. Ginawa nyo na, di ba? Yung sinasabi nyong judicial process, yung tamang proseso na mag-file kayo ng kaso against me. Sinumula na ng buwaka ng inang taberna. Yan si Anthony Taberna, hindi ka pa kinukuha ng lupa. Ano sinasabi mo? Sinungaling ako. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang nag-fabricate ng address dahil dumidila ka sa kipay ng may kipay para lang what? Sunod-sunuran ka para kang asong dumidila sa suka. Para kang isang aso na dumidila sa ng aso. Para lang sa iyo, what? Pagsunod sa fabricated address na ginawa mo dyan sa Pasig na julul ka. Sino ang sinungaling sa atin? Ikaw na nag-violate o nag-abuso ng judicial process sa Pilipinas? Paano mo binerify? Di ba journalist ka? Dahil trabaho mo yan, ang address ko ay sa Pasig. Dumila ka sa kipay ng may kipay, bangag na administrasyon, para kang aso. Ayan, baka iliteral mo yan. Dinilaan mo ang kipay, nilunok mo ang suka mo. O dumila ka sa suka mo para gumawa ng peking address. Tapos sasabi mo ako sinungaling. Kayo ang mga sinungaling, magsama-sama kayong lamunin ng lupa sa pagdating ng panahon ng paghuhukom o paniningil. Sabi mo, hindi ka bababa sa level ko. Julul, hindi tayo magka-level, taberna.
Diba? Dahil ikaw, kumakain ka ng suka, sunod-sunuran ka, kaya hindi tayo magka-level. Gumawa ka ng peking address laban sa akin. At sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ang bangag administrasyon? Sige nga, magpaliwanag ka. Magpaliwanag ka, paano ka nag-come up sa address ko sa Pasig? Sagutin mo, kung sinong sinungaling sa akin, buha ka ng ina ka. Paano ka nag-file ng case noong 2022? Paano ka kumuha ng address ngayon? Itong mga vloggers na ito, dahil sinabi lang, sa pag connect tayo, no, yung mga kinasuhan, nandyan po yung email ko. Mag-email kayo sa akin, di ko alam kasi yung mga kung sino-sino kayo. We can help each other, I can help you, I can advise you whatsoever ang pwede natin gawin. Kasi mga kababayan, 2023 ko pa sinabi sa inyo to, itong Oplan Eliminate the Enemies. Ito ngayon, Oplan Oros, it's the same story. Hindi, ineko lang ng mga vloggers na, tinatakot ng NBI ang mga ordinaryong citizen, ang ordinaryong mga OFW. Imagine nyo, naturiyan kayo bagong bayani. Tapos kakasuhan kayo ng mga buwakan ng ina, pagdating nyo, aarestuhin kayo. Sinabi mismo niya, pagdating ay aarestuhin ka agad nila sa airport. Imagine mo, hindi ka pa convicted sa kaso mo, ginawan ka ng kaso, aarestuhin ka na pagdating. Ganyan kabulok ang gobyerno ni Bangag. May due process dapat ang lahat. Pero dahil gusto nilang, kasama ito sa Oplan Oros na ito, patahimikin ang mga kumakampi kay Duterte, ang sumusuporta kay Pastor Kibuloy, ang sumusuporta kay Atty. Vic, o lahat ng mga anti-Bangag. So, ang tagal ko nang sinabi sa inyo, kaya kailangan na talagang kumilos ninyong lahat na mag-speak up kasi lalo na ngayong eleksyon, alam nila na talagang yung kanilang mga kandidato ay pupunta sa Itodoro. Ang kanilang mga kandidato, nag-aalisan na nga yung kanilang alyansa ng mga Bangag, di ba? Nagsilipatan na nga. Dahil alam nila na talagang bulok na bulok at bangag na bangag, ngiwi na ngiwi ang gobyerno ni Satanas at ni Marcos Jr. Itong mga vloggers na ito, kailangan nating magtulungan. I don't know if you got vloggers o baka ordinaryong taga-comment lang kayo. Ganito kahayop ang gobyerno ni Marcos Jr. At ang sabi pa nila, hahantingin kami. Ako na lang, hindi ba totoo? Buha ka ng inakadjulol ka Santiago, hindi ba totoo yan? Na tinakot-takot mo ko? Akala mo na matatakot ako sa'yo? Hahantingin mo ako sa Amerika? Sinabi mo yan, hindi mo na yan mababawi dahil tinranscribe ko na lahat yan. Diba? Dahil doon pa lang sa The Hague, sa US Embassy, ni-report ko na yung pangdanakot mo at yan ay threat na pwede kang gumurgur ng tao dahil mamamatay tao ka naman, di ba? Ilan ba nagurgur mo? Shooter ka nga may pag-ganon-ganon ka pa. Sabi doon sa interview mo, magaling kang gumurgur, magaling kang magganyan. Diba? Galit na galit talaga sila, gigil na gigil sila sa alindog ko na pag dumami na raw yung kaso na ipafile nila na cyber libel, baka daw pwede silang makipag-ugnayan sa Amerika. Para what? Ipadukot ako. Mga julul, maipa-extradite nyo lang ang isang tao kung citizen sa bansa niyo, mga julul.